I'm sure marami po sa inyo ang tumutok kanina sa pangalawang araw ng Senate hearing tungkol po dito sa drug issue na kinasasangkutan di umano ng ating Presidenteng Bongbong Marcos at ng aktres na si Maricel Soriano. Pero bago po tayo magpatuloy niyan, isa pong magandang balita tungkol po sa init ng panahon. Sabi po ng Pag-asa, dry season temperature may have already peaked. Ibig sabihin ay umabot na sa sukdulan at yan po ay pababa na, hopefully. Pero ang babala pa rin po ng Pag-asa, despite this, the State Weather Bureau has advised the public not to be complacent as there is still a 50% probability that the country will log a higher temperature until the end of the first 2 weeks of May. Dahil a few days ago, sinabi na nga po ng Pag-asa na aabutin hanggang second week of May ang sobrang init, and we are entering the second week of May. So hopefully, pagtapos po nitong second week na to at pagpasok natin ng second half of May, ay mabawasan na po ang tindi ng init. So tiis na lang po tayo, ilang araw na lang yan at medyo magiginhawaan na tayo, hopefully. Okay. Hindi po ako masyado magde-delve doon kay Jonathan Morales kasi alam na po natin, hindi po siya isang credible na witness. Ang kanya pong karakter ay kaduda-duda. Kaya nakapagtaka itong si Senator Bato de la Rosa kung bakit believe na believe siya rito sa mga statement na pinapakawalan ni Jonathan Morales. Ang daming nagsasabi mula sa netizens hanggang sa mga personalidad na hindi dapat pagkatiwalaan itong si Jonathan Morales. Sabi nga po dito sa Inquirer.net, former Philippine Drug Enforcement Agency Investigation Agent Jonathan Morales believes in what he assumes as true. Yan po ang sabi ni Investigation Service Acting Director Martin Francia. Sabi po niya, dati sampalataya ako sa kanya. Ngayon hindi na kasi marami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya at sa paniniwala niya, yun ang totoo pero hindi naman. So paano po nating paniniwalaan ang isang Jonathan Morales na hindi kagandahan ang kredibilidad? So bahala na po si Senator Bato de la Rosa kung ano ang nakita niya at kung bakit nasasabi niyang totoo ang sinasabi ni Morales. Kung napanood niyo po yung hearing kanina at ito napansin ko, ito yatang si Jonathan Morales ay meron yung tinatawag na selective amnesia dahil lahat po naaalala niya. Kung napansin niyo, lahat po ng detalye naaalala niya. Pero yung informante, hindi niya po maalala. Yun ang pinaka-importante. Napaka-imposible na lahat maaalala mo, pero yung pinaka-importanting punto ng iyong istorya ay nakalimutan mo. So doon pa lang, paano natin paniniwalaan ang isang Jonathan Morales? So marami po ang naniniwala na itong sarswelang ito, headed by Senator Bato de la Rosa, ay pag-aaksaya lang po ng pera ng bayan. May mga kaganapan po na mas dapat binigyan ng pansin ng Senado. Tulad na lang po yung WPS issue na yan, yung pong Gentleman's Agreement. Pag-usapan po natin yan sa susunod na video natin. At sa kakahintay ko doon sa ebidensyang hawak ni Morales, hindi ko na po tinapos. Hinihintay kong ilabas nila yung mga pictures na sinasabi nila. Sabi nila mga 5 piraso daw yon. Bakit ni isa walang ipinakitang litrato si Morales? Napaka-importante nun. Nandun pa naman si Maricel Soriano. Yes po, dumating yung totoong Maricel Soriano. Hindi po yung kapangalan niya lang na natimbog na Maricel Soriano. So, matapang pong humarap itong si Diamond Star na si Maricel Soriano. Yun nga lang, para namang starstruck itong si Senator Bato de la Rosa. Kung napanood niyo po yung part ni Maricel Soriano, hindi na lang sana pinapunta si Maricel Soriano. Kung ganun din lang ang magiging tanungan ni Senator Bato kay Maricel. Imbis na sumentro doon sa pagkakasangkot di umano ni Maricel Soriano dito sa PIDEA leaks na to, inungkat pa
ni Bato yung kaso ni Maricel doon sa kanyang dalawang kasambahay na binugbog daw ni Maricel Soriano. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Nandun na siya, yung isa sa main characters ng kwentong yan, ng Pidea-lista yan. Hindi ba dapat ginisa ng husto si Maricel Soriano para nalaman nyo kung totoo o hindi na siya ay sangkot dito? Pero parang binibi naman masyado ni Bato de la Rosa. Hindi ko nga alam, sabi sa inyo, kung na-starstruck siya eh. Okay, ano ba ang nalaman natin? Na kay Maricel Soriano daw yung condominium na sinasabing pinagdadausan ng cocaine session. Although ang sabi po ni Maricel Soriano, binenta niya na yung condominium noong 2012. Uy, parang eksakto naman ano. Ang nakalagay dun sa date sa dokumento is 2012. Yung pala na ibenta na noong 2012. Although hindi po siya sigurado kung anong buwan, pero 2012 daw binenta ni Maricel Soriano yung condominium. Kung na iba-iba pong personalidad yung nandyan, yung hindi sikat na artista, baka dinikdik na nila ng gusto sa tanong yung pinatawag nila. Nagkataon si Maricel Soriano yon. Kaya nga sabi ko sa inyo sana hindi na lang pinapunta si Maricel Soriano, tinawagan na lang sana, nag-Zoom call na lang kayo, parang pinagod nyo lang yung tao, tapos hindi nyo rin pala gigisahin. Sa tingin ko, handang-handa si Maricel Soriano sagutin lahat ng itatanong ng mga senador do. O nga pala, kasama na po ni Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, saka sino pa tong isang senador nandun? Si Senador Robin Padilla, kasi tahimik lang siya Hindi po nagsasalita si Robin Padilla, pero nung bumanat po siya ng litanya, napakalayo naman dun sa topic na pinag-uusapan. Parang may masabi lang si Robin Padilla, kahit na wala sa topic, sige, larga. Anyway, so natapos yung napakaigsing panahon nila kay Maricel Soriano. Ang tanong po,
Nasaan na yung isang pinatawag ni Bato de la Rosa? Nasaan si Maharlika? Binastos ang Senado? Sabi ko sa inyo hindi darating yan Nagsorry na kasi si Maharlika kay Bato de la Rosa. So, baliwala na. Hindi na kailangan sumipot. Wala kasi akong narinig kay Bato de la Rosa na explanation. Hindi tulad nung kay Ochoa. Nagpadala ng sulat. Nagpaliwanag kung bakit hindi siya makararating. O baka naman hindi ko lang napansin at meron din paliwanag si Maharlika. Magkaganon man kung siya ay wala man lang paliwanag, binastos niya ang Senado. So ano ang dapat gawin ni Senator Bato? Although wala pong sinabi hindi nga yata nabanggit yung pangalan ni Maharlika Akala ko ba ito ang pagkakataon na hinihintay ni Maharlika para mailabas niya lahat ng kanyang ebidensya, yung mga videos na sinasabi niya, yung mga litrato, yung mga pictures at kung ano-ano pa mga ebidensya. Pero hindi po siya sumipot. Matapang lang si Maharlika doon sa kanyang vlog. So dapat nyo pa bang paniwalaan si Maharlika? Kung talagang matapang siya at sinasabi niya na siya ay para sa bayan, ngayon na sana ang naging pagkakataon niya para naging totoong hero siya. Pero natapos ang hearing, wala pong Maharlika. So, meron pong mga konklusyon ang mga netizens natin. Kasi ang tanong dyan, sino ang nag-leak ng mga dokumentong yan? Bawal daw po pala yan. Kung ikaw man ay umalis na dyan sa PIDEA, wala ka dapat tatangayin na kahit na anong dokumento. So, anong ibig sabihin yan? Ninakaw ni Morales yung mga dokumento? Although ano bang sinabi? Hindi ba inamin ni Morales na siya ang gumawa ng dokumentong yon? Saan galing yung dokumento? Bakit siya nagkaroon ng dokumento? Wala na pala siya sa PIDEA. Yan po yung mga katanungan So dapat may kaharaping kaso si Morales sa ginawa niyang yan. So ang tanong, saan talaga galing yung PIDEA leaks? Hindi ba may sinabi si Maharlika? Meron siyang nilabas sa kanyang channel na ang tinuturo niya na pinanggalingan ng dokumentong yan, ng PIDEA issue na yan, ay si former President Rodrigo Duterte. Ito po ang sinabi niya. Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O tanginan nyo, PIDEA leaks. So ayan, ang tinuro ni Maharlika, si former President Rodrigo Duterte. So dapat bang ipatawag si Rodrigo Duterte dyan sa Senado? Para malaman kung saan naman nakuha ni Rodrigo Duterte yung dokumento, sino ang nag-feed sa kanya. Kasi kung ang pagbabasihan lang ay yung sinabi ni Duterte na nasa listahan ang pangalan ni Bongbong Marcos, lalabas pong hearsay lang yun. Kasi wala pong konkretong ebidensya at kaalaman si Rodrigo Duterte kung totoo ngang nagdodroga si President Bongbong Marcos. Alam niyo, nakakapagtaka talaga kung presidente ka, apakadami mong ginagawa, meron ka bang oras para magdroga? Magagawa mo ba lahat ng iyong trabaho bilang presidente kung ikaw ay lango sa droga? Yun na lang Isipin po natin. Pinagpipilitan nyo na drug addict si President Bongbong Marcos sa dami ng ginagawa niya. At ang mga ginagawa niya ay positive ang naging resulta. Yan ba ang isang addict? Hindi po makakapag-isip ng diretso, makakapag-desisyon ng tama ang presidente natin kung siya po ay nagdodroga. So tulad nga ng sinabi ko, tingnan ninyo ang presidente natin. Kung magsalita si President Bongbong Marcos, napakalinaw. Buong-buo yung mensahe na sinasabi niya. Paano magiging drug addict yan? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, itong issue na to ay talaga pong planado nila. The way I see it. Uulitin ko na naman, simula pa nung kampanya, nung inilabas ni ex-President Duterte na meron tayong isang presidentiable na nagko-cocaine. Hindi na po nawala yung issue na yan. Yan po ang ginagamit nila ngayon para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero sila ba ay magtatagumpay? Hinding-hindi po. So ano tuloy ang lumalabas na konklusyon ng taong bayan? Minamadali ng kampo ni Rodrigo Duterte na ibagsak si President Bongbong Marcos para ipalit si VP Sara para sila ay makaligtas sa asunto nila dyan sa ICC at para magtuloy-tuloy ang kanilang kaligayahan dyan sa West Philippine Sea para pag sila na ulit ang naghahari-harian sa ating bansa,
baka maging probinsya na nga tayo ng China. At yan po ang hindi papayagan ng majority ng mga Pilipino. So, sa tingin ninyo, itong Senate hearing ba na to ay patas? The way we see it, ito po ay ginawa para talagang idikdik si President Bongbong Marcos na umaasa itong kampo ni Rodrigo Duterte na ito na ang simula ng pagbagsak ni President Bongbong Marcos. So, ang dami pong natatanggap na batikos ni Senator Bato de la Rosa dahil kilala po natin siya na isang kaalyado ni ex-President Rodrigo Duterte. Pero ano po ba ang sabi ni Bato de la Rosa? Sabi niya, "No one can use me to destabilize Marcos admin. Never akong magpapagamit kahit kanino man. Wala pong makakagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing kasi alam kong dalawang nag-uumpugang pader dito, maiipit dito at maiipit tayo." Sabi pa po ni De La Rosa, "I can never be used. I swear to God, nobody dictated me, not even President Duterte." Sabi pa po niya, "Ayaw ko pong masira ang ating gobyerno, kaya wag mo sabihin na ginagamit ako to oust the President." No, my God! Pagdidiin ni Senator Bato de la Rosa. Dapat ba natin siyang paniwalaan sa kanyang mga sinabing ito? Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga kaganapan ngayon sa pangalawang araw ng pagdinig sa Senado? Magkakaroon pa ba ito ng pangatlo, pang-apat, o pang-ilan mang hearing at mag-aaksaya na naman ng pera ng taong bayan? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.